500 million pesos. Oo, humigit kumulang 500 million pesos ang ginagastos ng gobyerno para sa 433 na security personnel ni Vice President Sara Duterte. Grabe, isipin mo, dun pa lang sa security, gumagastos na ng daang milyon ang gobyerno. Katumbas pa to ng budget ng buong Office of the Vice President nung panahon ni Jejo Marbinay. Di ba kababalik lang ni Vice President Sara Duterte mula sa Germany? Di natin alam kung nag-concert lang siya doon. So, ibig sabihin, iniwan niya lang dito yung daang-daan niyang security personnel. Di ba? Pinapasahod ng gobyerno, pero iniiwan-iwan niya lang. Ito ay matapos na magalit-galit pa siya, maggalit-galitan pa siya sa PNP director dyan sa Davao, di ba? Ang haba ng sinulat niya dahil nagalit siya na tinanggalan siya ng 75 mula sa 433. Kung tatanungin natin, meron ka pa namang 350 bakit ka nagagalit? Noong panahon ni former Vice President Leni Robredo, alam naman natin na mukhang may galit sa kanya si former President Rodrigo Duterte. Gayunpaman, natapos ni former Vice President Leni Robredo ang kanyang termino ng ligtas, kahit na meron lamang siyang humigit kumulang 100 security personnel. Diba? 100, tapos 400, tapos nung panahon ni Vice President Leni Robredo, meron pa siyang mga ginagawang proyekto. Pero itong si current Vice President Sara Duterte, wala tayong nakikitang proyekto niya. Meron siyang ginawa nung nakaraan. Right after mag-resign siya ng pagiging DepEd Secretary, pumunta siya sa basketball court at nanood siya ng laro. Napakahusay, very good! Hindi ko lang alam kung meron siyang kasamang 400 na security personnel noon. Kasi wala akong nakita sa TV. Baka naman ghost employees din ito. Yun ay tanong ko lang ha. Kasi hindi mo maaalis sa isipan ko na baka ghost employees lang itong mga security personnel. Kasi, di ba, may mga napabalita nung nakaraan na mga ghost employees sa LGU ng Davao at gayon din sa DepEd. Baka sabihin nyo naman, fake news na mayroong 500 milyon na budget na ina-allocate para lamang sa security personnel ni Vice President Sara Duterte. Yan ay binunyag mismo ng ating secretary from the Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon. At yan ay kumalat na sa lahat ng mga pahayagan ngayon. So mapapaisip tayo, siguro panahon na para magtanong tayo kay Vice President Sara Duterte. Pwede mo bang ilista ang mga empleyado mo? Kasi parang nauuso ngayon mga ghost employees di ba? Ang hindi wais na paggastos sa 500 milyong piso ay masasabi nating sagot sa mga tanong ng DDS kung saan dinadala ng gobyerno ang mga pera. Ayan, tignan nyo mismo ang inyong manok. Gumagastos ng 500 milyong piso para lamang sa security personnel na ni minsan hindi ginawa ng ibang former Vice President. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Turo kayo ng turo kung kani-kanino, yung pala yung manok nyo mismo. Hindi wais ang paggastos sa buwis ng mga Pilipino. But wait, there's more. Konting kaalaman. Ang ratio ng pulis sa populasyon ng Pilipinas ay 1:2,000. So, ibig sabihin, sa isang pulis, maaari itong mag-secure ng 2,000 na katao. Kaya naman, yung 75 na pulis na binawi mula sa security personnel ni Vice President Inday Sara ay tingin ko naman ay makatwiran. Kasi katumbas yun ng pagsisecure ng 150,000 na katao araw-araw. Meron bang 150,000 na katao ang membro ng pamilya ni Sara Duterte? I hope na. Meron lang yatang mga anak sa labas. Pero hindi ko alam Magulo kasi Hindi ko lang alam kung totoo yun. Anyway, mabalik tayo sa issue na to. Ang pagtatalaga ng budget na 500 million para lamang sa isang taong security personnel ng isang vice-presidente ay hindi makatwiran at isa pa, parang nakakasama mismo sa mamamayang Pilipino. Isipin nyo na babawasan ang mga pulis na maaari sanang tumulong sa araw-araw sa ating pamayanan. Kung kayo ay agree sa mga pinagsasabi ko, comment down below. Alright, let's do this again! Let's go! Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. Let's do this again! Let's go!